Kaya mag-pray po tayo. Let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa buhay na patuloy mong pinagkakalob sa amin, sa kalakasan. And as we listen to your word, Lord, you speak to our hearts, to our minds. Hindi lang ito information, bagkos lahat ng aming narinig, ma-apply talaga namin. Ito po ay magbigay ng kaayusan sa aming buhay, kabuhayan at pamilya. Magkaroon ng pagbabago at pag-asenso sa aming mga relasyon, lalo sa larangan ng pag-ibig, Panginoon. Thank you, Lord. We welcome your Spirit. We welcome your presence and surround us with your warring angels sa lugar na to. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, palakpakan natin si Lord ng malakas pa. So the greatest of this is love. So ilan po yung pinag-aaralan nating love? Ilang klase? Ilan? 8. Okay, sana hindi na madagdagan next year to, no? Okay, ano-ano po yun? Eros, then Ludus, Phileo, Pragma, Philautia, Storage, Storge, and Manya, Manya Habit, and then Agape. So ito pong 8 ito po yung nadiskubre ng matatalinong mga Greeks philosopher na itinuturo din po ito sa psychology. Pero nakita natin as we study, meron pala ito sa Biblia. No, may mga example dahil ito po yung karanasan ng mga tao na nabubuhay sa daigdig. Pag taga-daigdig ka, pwede kang makaranas ng isa sa mga ito o dalawa o kahit lahat. Okay, taga-daigdig ba kayo? May taga-Mars ba dito? Wala naman. Kasi kakapain nyo lang kung may antena. So lahat ito, pwede nating maranasan. At nagtapos tayo last Sunday, saan? Storge, family love. Yung pagmamahal ng magulang sa anak na natural, walang kahirap-hirap na magsakripisyo, gumising na madaling araw, pag umiyak yung baby nila, alagaan, hatid sa school, hanggang mag-teenager yung mga bata, yung mga magulang talagang sacrifice. So in return, dapat naman yung mga anak, dahil pagpatak ng 60, nagbabago ang cycle. Kung ikaw sinilang 1 year hanggang pataas, yung magulang mo naman, umabot ng 60, nagkakabaliktad po ng role. Yung dating makulit na bata, ngayon may pamilya ka na, yung nanay mo naman at tatay mo naman ang makulit. Dati pinagtiyagaan ka, ngayon ikaw naman ang magtiyaga. Sabi mo sa katabi mo, ikaw naman ang magtiyaga. And worst is, marami ako nakitang magulang, matatanda na, siguro maabot ng 70, 80, tapos nagkasakit. Nung maliit ka, pumupupo ka sa crib, pumupupo ka sa higaan, nililinis ka ng mga magulang mo. Pero nung tumanda na yung mga magulang, marami ako nakita, sila naman ang pumupupo sa higaan nila dahil may sakit na. Ang tanong, anak, yung tinanim ba sa'yo, maaani ba ng magulang mo? And everybody left the room. Nag-leave na sa GC, nag-leave pa sa room. Ha, may ganon? Yes, may ganon. Kaya nga, if I were you, yumaman ka para makapagbayad ka ng caregiver kung ayaw mong gawin yan. Kung wala kang pera, ikaw ang gagawa. In my part, ayokong umabot dun. Ang prayer ko kay Lord, ayokong magkasakit, nararatay sa higaan at aalagaan ako ng mga tao sa paligid ko. Ayoko. Pag kukunin mo na ako, natulog lang ako, namatay ako, hindi na ako nagising. Period, yun lang. Kaya one day, wala na ako dito, ibig sabihin, kinuha na ako ni Lord. Yan ang prayer ko. Ayoko nung uubusin pa yung ipon, papagurin ko pa yung mga tao. Marami ako nakitang ganun 1 year, nakahiga, yung pinaghirapan nila, ubus. Tapos nagsasawa na yung mga nag-aalaga. Pero, yung storge, kung ano tinanim sa'yo, yun din dapat ang aanihin sa'yo. Kaya pag makulit na yung mga magulang mo, alagain na, huwag mo pabayaan. Tahimik talaga yun, no? Huwag pabayaan. Bahala kayo dyan. So yun po. At tinuro yan ni Jesus na nirerespeto mo ang magulang mo pag binibigay mo yung dapat ibigay para sa kanila. Lalo na pag matatanda na sila.
Kahapon, may senior gathering kami. Ganun na naman yung mga hinanakit ng mga magulang. Pinagpaguran namin yung mga yan. Nagsikap kami, nagpakahirap kami, nagtiis kami. Tapos ngayon, mga anak, what you sow, you will reap. Kung sakali yung magulang nyo hindi nagpakita ng mabuti sa inyo, magpakita pa rin kayo ng mabuti sa kanila dahil aanihin mo kung anong tinanim mo. Aanihin mo yan, sigurado. At pag inaani mo yan, mas maraming ulit. Ngayon, kung ang magulang mo inalagaan, nagsakripisyo sa'yo, lalo mong alagaan. Lalo. Amen? Kasi nagpakahirap yan sa'yo. So yun po, doon tayo nag-end. Ngayon, sana matapos natin, dapat lang, ito na po tayo sa manya. Huwag nyo lagyan ng C dahil lalalayan. Actually, dito galing yun. So, manya is obsessive love. Manya love is an intense, grabe to, intense, obsessive, possessive, akin ka lang. Kung hindi ka mapupunta sa akin, hindi baling walang makinabang sa iyo. Alam niyo yan? Hindi ka mapapa sa kanya. Iniwan mo ko, dalawa kayong mawawala. Alam niyo yung gano'n? Nakakapanood kayo ng gano'n? Ang dami niyan. So ito yon, ito yung klase ng pag-ibig na obsessive, possessive, unhealthy, characterized by extreme jealousy. May nakausap ka lang, sino na naman yan? Sino tong friends mo sa Facebook? Bakit nagla-like at nag-heart pa? Meron ganyan? Wala. Wala dito nun. Wala dito nun, di ba? Tapos tiningnan yung profile. Ang gandang babae nito ha. Peke yan, bakla talaga yan. Okay? Peke yan. Maraming mga peke sa Facebook. Maraming hindi totoong tao dyan. So itong klase ng pag-ibig na to, lahat na lang pinagseselosan. Uy, mas mahal mo yung manok mo kaysa sa akin ha. Kasi yung manok may vitamins eh. Katabi matulog yung pusa, di ba? Possessiveness and codependency, it involves high emotional volatility. Hindi mo maasahan talaga to, with lovers needing constant reassurance and experiencing Bisaya, intense high and lows, often driven by insecurity. Etong ganitong klaseng pag-ibig, yung bang hindi mo mabigyan ng assurance na mahal mo ba talaga ako dahil lahat pinagsisilosan nito. May nakausap sa kanto, nagtanong ka lang doon sa driver, saan po ba papunta rito? Sinapak. Grabe to. And sabi dito, it is a possessive love where one feels they need their partner, often leading to a roller coaster dynamic. Dito pumapasok yung crime of passion. Naalala ko dyan sa tenement dyan, banda sa BGC noon. Hindi sa BGC dito sa kabila. Nag-away yung magjowa. Pinaril niya. Lahat ng masalubong niya doon sa taas, hindi ko alam kung ilang floor yon, pinagbabaril niya hanggang baba. Sa inis niya, dinamay niya lahat. Ganito tong klaseng to. Pag na bad trip to, na busted o iniwan ng jowa, lahat idadamay niya. Kaya maraming ganung kwento. Ito example na to sa TV Patrol at saka ginawa niya ata to ng SOCO, ng investigation, yung Silawan murder, si Christine Lee Silawan, 16 years old, pinatay ng 17 years old na jowa niya. Okay? Dahil gusto nang makipaghiwalay, ayon dun sa mga study, investigation, binalatan pa raw ng yung muka. Tinanggal yung ganda. Walang makikinabang sa'yo. Kung hindi rin lang tayo, pag may narinig kang ganyan, magpunta ka na sa polis. Ito yun. Manyak. Pag ganyan yung mga banat, kung hindi tayo magkakatuluyan, mapupunta ka lang sa iba, walang makikinabang sa'yo. Patay tayo dyan. Manya yan. Tingnan mo yung katabi mo. Manya yan. Kung ayaw sa'yo, huwag mo pilitin. Hello? Maraming babae dyan, maraming lalaki dyan, huwag mong ipilit sa ayaw. Ang hinog sa pilit, mapait. Kaya nga nagkatuluyan sila, paitan araw-araw, papaitan ng inuulam, ampalaya.
Ang pait-pait ng buhay, nagpilitan kasi. Kaya sabihin mo sa mga single dyan, huwag ipilit. Kung ayaw, mag-pray ka, bigyan ka ni Lord. Si Lord hindi nawawalan ng tao, si Lord hindi nawawalan ng lalaki para sa isang babae at isang babae para sa lalaki. God will always provide. Kung kailan, huwag mo problemahin yun. Dahil may mga kaibigan kami, mga missionary, nakapag-asawa 50, yung iba 60. Masaya naman sila ngayon. Yung iba, foreigner pa. Anak ng pastor, anak ng missionary. So, ang problema kasi sa atin, nakikipaghabulan tayo sa kalendaryo. Huwag niyo habulin ang kalendaryo. Habulin niyo yung kalooban ni Lord. Lagpas na ako sa kalendaryo. Huwag kang mag-alala. Ang kalendaryo ng mga taga-Atlantis ay 100 years. So don't worry. Ito pa, bagong balita to eh. Nagalit, isang bata ang iniwan ng isang minor de edad, ito pa nga, pag hindi matured, ng nanay sa gitna ng kalsada. Sabi dito, sabi ng mga pulis, ayaw mag-absent nung mister sa birthday ng anak, yung passion niya na mahal ko tong anak ko, mahal kita, pero ang gulo natin. So, iniwan sa kalsada. Mahal niya yung anak niya, iniwan sa kalsada. Sobrang pagmamahal. Kaya kung mahal niyo yung anak niyo, iwan niyo rin sa kalsada, no? Abnormal to. Wala to sa katinoan. So, iniwan. Sa Bible, may example na ganyan. Sino po? Sino example sa Bible ng manya? Sige, sirit. David. Sabi sa 2 Samuel 11 verse 2 hanggang lalaktaw tayo ng 15. At nangyari nga, isang hapon. Alam niyo yung isang hapon, yung isang gabi, yung isang araw, maraming pwedeng mangyari pag mali ang ginagawa mo at sa mali kang lugar nakapwesto. Pag binasa niyo yung verse 1, sabi dito, ito yung panahon ng mga hari ay dapat nakikipaglaban sa gera. Si Haring David wala sa gera. Nasaan siya? Nasa rooftop, nagkukuya-kuya-kuy, nag-strolling, nagsasightseeing. Kaya mahirap pag Sunday wala ka sa church. Hello? Pag may activity, wala ka doon. Nagsasightseeing ka, nagkukuya-kuya-kuy ka kung saan-saan. Wala ka sa tamang lugar, sa tamang panahon, mapapahamak ka. Sabi mo sa katabi mo, mapapahamak ka. Lagot ka sa demonyo dahil yan lang ang iniintay ng demonyo na wala ka sa tamang lugar at titirahin ka niya. Wala sa tamang lugar ang David, dapat nasa gera to. Ngayon, kuya-kuya-kuy, lakad-lakad doon sa rooftop at habang siya'y naglalakad, meron siyang nakitang napakagandang babae. He saw a woman naliligo and the woman was very, very, very beautiful. Nakita niya. Ang problema naman dito sa babaeng ito, alam mo na may rooftop dyan, bakit ka dyan naliligo at nakahubad ka? Anong meron sa utak mo, sa kukote mo, ate? Hello? Sasakay ka ng jeep, ang suot mong palda isang dangkal. Tapos nagagalit ka pag tinititigan ka ng mga kalalakihan. Hihilain mong ganun ngayon. Kayo hila mo, ito naman bumaba. Tiningnan ka, nagalit ka lalo. Bakit ka nagagalit? Nagsuot ka ng ganyan. Kung ayaw mo matingnan, magsuot ka ng maayos. Sabi mo sa katabi mo, magsuot ka ng maayos. Kaya sabi ng isang grupong kulto, kasi kaya nare-rape ko ano-anong sinusuot sabi nila kaya ang mga babae, bawal magpantalon, dapat palda lang. Sabi ko lang naman, sino kaya madaling i-rape yung nakapalda o yung nakapantalon? Di ba pag nakapalda, itataas lang? Kaya itong kultong grupong ito, baluktot utak parang nagsasyabu. Nakakabobo pala. Nakakabobo talaga So ito, naliligo, walang takip ang bubong. Mga babae, nakikiusap po ako sa inyo, kung ayaw nyo mabastos, magsuot kayo ng maayos. Wala namang babae dito, panilalaki yata nandito, no? Sabi ng mga lalaki, wag. Bawal dito yun. Okay? Sabi mo, magsuot ka ng maayos para hindi ka mabastos. Wag burara. Kahit yung mga kabataan, yung upo nyo, hindi yung
Kala upong kabayo no? Upong tikbalang, wag ganun. Maayos kayo. So ito, pareho silang may kasalanan. May kasalanan ng David, dapat wala siya doon. May kasalanan itong babae, alam mo nang may bubong dyan, bakit ka naliligo dyan? Alam mo nang may mga nakapaligid sa'yo, ba't ganyan ang suot mo? Mag-church ka pero para kang pupunta sa beach. Hello? Na pati anak mo, kinahihiya yung suot mo. Wala naman dito nun. Wala dito. Mababait mga taga-Juhiya. Nagsisimba po kami noon sa mga mayayamang church. Naku, grabe talaga. Grabe, ano ba to? Gala night. So, ano nangyari? Na-eros itong David. Nakita niya si Bathsheba naliligo, hubot-hubad, sabi niya, mine. Tapos naglagay na sa cart, order. In order tinake out ba naman? Tapos diniliver ng Lazada, eto na. So yun na. Pagkatapos na John Taze, ang nangyari, may asawa to. Tapos yung asawa, sundalo niya. So nung nalaman na John Taze itong babaeng ito, pinatawag yung mister at ang sabi niya, halika rito, inuman tayo. At nung nilasing, sabi niya, uwi ka na sa inyo. Hoping na may mangyayari. Ay hindi umuwi. Natulog sa pintuan ng palasyo. So the next day, sabi niya, ba't di ka umuwi? Pambihira, yung mga kawal natin, nasa gera, tapos ako magpapasarap. Uuwi ako para sipingan yung asawa ko. Kakaya naman yun, kapal naman ng mukha ko. Parang sinampal si David nun. So inulit niya, nilasing uli, ayaw talaga. So ang sabi ni David, doon sa general niya, pabalikin mo na yan sa gera. Yung pinakamagagaling na kaaway, doon mo siya itapat, ipaglaban, doon mo siya ipwesto. At pag lumusob yung mga kaaway, iwanan nyo. Galing, no? Grabe, patay. Patay tong asawa, si Uriah. So ang nangyari dito, from eros to mania, crime of passion. Meron sa Bible yon. Kaya bawal po ang manya kahit anong forma. So yun si David, nag-eros, nag-manya. Pero may kasalanan din si Bathsheba. Kaya magsuot ng maayos. And lastly, number 8, agape. Ito yung pinaka-importanting love sa 8. Ito yung love na hindi mo pwedeng i-deny at hindi mo pwedeng i-reject. Ito yung love na kahit sino kailangan ito. Sa 7 love na meron, marami akong naranasan doon. Kahapon, yun yung discussion namin sa mga senior. Ilan doon, marami doon na experience ko. Pero walang nangyari sa buhay ko. Pero nung itong love na to, natanggap ko, na-experience ko, doon nagbago yung buhay ko. Yung dating addict, dating pusher, dating laman ng kalye, nakikipag-riot. Wala po akong kinatatakutan. Lalo ng mga panahon na yon. Kinikwento ko, punta kami ng Rosario Pasig, pinaligiran kami ng mga karatista pa daw at mga loko-loko doon. Tinidor lang ang dala ko. Kung si John Wick nakapatay ng lapis ang ginamit, ako tinidor, pwede na. Ganun po kaloko-loko yung buhay ko. And then, na-experience ko to. Then, everything changed. Itong love na to, babaguhin ka. Sabi mo sa katabi mo, babaguhin ka nito. Kung yung ibang love, lumala buhay mo, ito aayos buhay mo. It is a selfless kind of love, God's love for humanity. Ito yung pagmamahal na hindi iniintindi yung sarili. Panay yung iba ay inaasikaso. It is unconditional. Walang hinihintay na kapalit. Walang pagmahal mo ko, mahal kita. Walang ganon. Mahal kita kahit sino ka pa. Maging sino ka man. The love that gives without expecting anything in return. Hindi ito nag-aantay ng balik. Okay? When all kinds of love fails, God's agape love never fails. Pag nabigo ka sa 1 to 7 na love, sa number 8, hindi ka mabibigo. Kaya kung na-try mo na yung 1 to 7, itry mo naman yung 8. Sabi mo sa katabi mo, itry mo yung 8. Hindi ka mabibigo dito. It never fail because it does not expect anything in return. Kaya ka naman nagagalit, nabibigo at napipikon. Gusto mo yung ginawa mo, ibalik sa'yo. Gusto mo yung mga nangutang sa'yo magbayad pa. Nangutang na nga, magbabayad pa. Ito, iba to eh. Yung word of forgiveness sa Bible, forgive our debts.
Yung des, utang. So ito si Lord, ganun siya magmahal. Walang inaasahang balik. Pero hindi tayo si Lord, tandaan niyo yan, hindi tayo si Lord. So wala tong inaasahan, kaya hindi to nabibigo. Ang hirap niyan. Hindi ko nga maintindihan anong feeling nito eh. Then, sabi dito, agape never fails because God never fails. Hindi nabibigo itong pag-ibig na ganito kasi ang Diyos kailanman hindi siya nabigo. Never natalo ang Diyos, never natalo o nabigo ang Diyos, never. Kasi God is God. God is so powerful. God is always winner sa lahat ng laban, pati yung laban ng buhay natin. This kind of love is sacrificial. Grabe yung sakripisyo ng pagmamahal na to ng Diyos. Ito yung pagmamahal na pinakita sa krus sa John 3:16. Sabi doon, God so loved. Yung word na love is agape. God so agape the whole world. Mahal na mahal niya. Agape yung ginamit ditong salita sa Greek. And He gave His only Son that whosoever believes in Him would not perish but have eternal life. Itong love na to ang nagtulak sa Diyos para ibigay ang kanyang bugtong na anak. Itong love na to. At ito rin yung love na to, ang Diyos Ama binigay yung anak. God show His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Itong love na to ang nagtulak sa Diyos Ama ibigay yung nag-iisa niyang mahal niyang anak para sa iyo dahil mahal ka din niya. At ito rin yung love na nagtulak kay Jesus para sumunod sa Diyos Ama na ibigay ang buhay niya, magkatawang tao, isilang ni Maria, mamatay sa krus para sa kasalanan nating lahat. Ito yun. This kind of love, ito yung kinanta ni Freddie Mercury na too much love will kill you. Ito talaga yun. Ikamamatay mo tong love na to dahil ang buhay mo hindi para sa sarili mo, kundi para dun sa object na minamahal mo. At mahirap ito i-apply na isang tao. Dahil itong love na to, love ito ng Diyos. Sabi doon sa 1 John 4:7, Beloved, let us love, agape, one another. So inuutusan tayong mag-agape din. So therefore, we are capable to experience this kind of love, agape love. At ang sabi dito, for love, agape, is from God. Itong love na to, hindi to galing sa lupa. Bagamat ang mga Greeks ay ginamit yung word na agape, pero nung dumating si Jesus, yung meaning ng agape nagkaroon ng bagong meaning. At inascribe itong meaning na to para sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. So ang sabi dito, God is love. Si God mismo ay agape. And whoever loves, kung sino yung nagmamahal ng kagaya nito na agape, ay tunay na pinanganak, na born of God, at kilala talaga ang Diyos. So, itong agape is 100% kay God. God is 100% pure agape. Walang eros sa Diyos. Walang ludus, walang peleo sa Diyos, walang storge. Siya'y 100% agape. Imagine niyo yun. Kung ikaw 100% ludus, anong ginagawa mo araw-araw? Mula umaga hanggang gabi. Di flirting, nanloloko, di ba? Imagine mo yun, eros ka, 100% eros ka, ay di rapist ka, manyak ka, di ba? May Epstein files tayo. So, imaginein mo to, 100% purely agape. Handa ka masaktan, handa ka magsakripisyo, handa ka magbigay, walang kondisyon na inihingi. Tanungin katabi mo, kaya mo yan? Kaya mo? Sige nga, tanungin mo, hindi na makakibuyan, wasabi. Kaya mo to? Kaya nating magpileo. Kaya nating mag-storge. That's normal for parents, for family members. Pero ito agape, naku po, ang hirap nito. Dahil itong love na to, wala tayo nito. Diyos lang ang meron nito. Pero pag ang Diyos tinanggap mo sa puso mo, meron ka na rin. Okay? Kaya ang sabi dito, malalaman na ikaw ay nasa Diyos, tunay kang anak ng Diyos, tunay kang ligtas at pinanganak muli, born of God, kung meron kang agape. Kung wala kang agape, meron ka lang ludus, eros, phileo, storge, manya at kung ano-ano pa yung pito, meron kang pito. That's normal, tagalupa ka eh.
Pero yung pangwalo, galing langit ito. Magkakaroon ka lang nito kung tinanggap mo yung binigay ng langit, God so loved the world that He gave Jesus Christ. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, the Holy Spirit will come to you, meron ka nito. Ang tanong, tinanggap niyo ba si Jesus sa puso niyo? Sino tumanggap? Sabi mo, may agape ka pala. Kasi yung agape, si God mismo yan. God is love. God is agape. Kung tinanggap mo si God sa puso mo, siya ay agape. Asan siya ngayon? Nasa puso mo. So ngayon, you are capable to use this kind of love. Kung meron ka nung 7, kung kaya natin yung 7, meron tayong pangwalo ngayon. At itong pangwalo, hindi to nabibigo. Yung 1 to 7 na love, mabibigo yan. Pero itong 8, never. This love never fails. Okay? So God's love for you, for us, ito itsura. He always seeks your good. He will not hurt you or victimize you. Sa 1 to 7, yung ilang love doon, talaga namang lalo yung ludus at eros nang bibiktima yan. Okay? Pero itong agape love, hindi ito nang bibiktima. Bagkos, si Lord yung namatay para sa'yo. Tayo dapat yung mapako sa krus, tayo yung nagkasala eh. Lahat makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya nga ako naniniwala sa death penalty. Dahil from beginning to end, sa Bible yan. Ang mga kriminal sa Bible, naalala nyo yung pasaway na anak? Anong ginagawa sa rebelding anak? Nilalabas sa bayan at pinapatay. Anong sabi ni Lord? Para walang manggaya. Disiplinahin natin yan. Patayin yung mga rebelde, mangkukulam. At kung ano-ano pang kasalanan. So may death penalty. Sa New Testament, meron? Meron. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ipayaning squad nyo mga korap at mga pusher. Tingnan natin kung may matira. Tingnan natin kung maging matapang pang mangulimbat yung mga politician natin. O baka wala nang tumakbong politician. Lahat gusto na lang magpare at magpastor. No? Ipayaning squad mo lahat yan. Maubos yung mga yan. Ewan ko lang kung hindi matakot yung iba. So may death penalty. Si Jesus namatay sa krus dahil yung death penalty na para sa akin, para sa ating lahat, siya ang kumuha para hindi na tayo ma-death penalty. The moment na tinanggap mo si Jesus, yung love niya, yung death penalty, absuelto ka na. Parolado ka na dahil sa ginawa niya. So ang sabi dito, He never gives up or surrender no matter what you do. Kahit ikaw pa yung pinakamalalang tao sa ibabaw ng mundo, hindi ka tatantanan ni Lord, mamahalin ka pa rin niya. Kahit tumakbo ka pa kahit saan, hindi ka niya bibitawan. Yung stubborn love, yung kinakanta kanina, love mo first, yun yung kwento ng buhay ko. Yun yung kwento ng buhay ko. Walang eskwelahan, hindi ako napatino. Guidance counselor, lagi kami nandun ng kapatid ko, lagi na lang kami pinapatawag. Laman ng karsada, talagang wala. Hindi kami nabago ng eskwelahan, hindi kami nabago ng relihiyon, hindi ako nabago ng mga jowa ko, wala. Jesus lang talaga. Jesus lang. Sa ito, hindi ka tatantanan. Nagtatago ako sa Baguio. Imagine mo, Baguio, beer house yun, bara. Biglang may pupunta doon kaming customer, iinom, pero nagsishare ng Bible. Sabi, okay to. Share ng Bible. Tapos nagtago ako sa Sambales. Pati doon, merong nagsishare. Sabi ko, grabe naman to. Sa Olongapo. Ayan, nandyan yung hipag ko, na doon ako nagtago sa kanila sa Olongapo. So, grabe si Lord, sundan ka. Ayan, ang tanong, lahat ba tumatanggap sa pag-ibig ng Diyos? Hindi. Hindi lahat tumatanggap. God so loved the world that He gave. Whosoever accept that, sila lang yung nababago. Yung iba sinusundan na pero ayaw pa rin. Masyadong pakiipot ba? Yung iba, may mga first-timer dito, malamang sinusundan din kayo ni Lord. Kaya kayo nandito ngayon. So He keeps on forgiving and loving you. Hindi siya napapagod sa'yo. Sana ikaw din hindi mapagod kay Lord. He loves you not because of anything in you. Minahal ka ni Lord hindi dahil pogi ka o maganda ka. Hindi ka minahal ni Lord dahil ang galing mo, ang dami mong pera. Minahal ka ni Lord kasi gusto ka niyang mahalin. Period. Yun lang. Walang dahilan kung bakit kanya minahal.
Kasi kung titingnan ko yung sarili ko, anong rason mo, Lord, bakit mo ako niligtas? Minahal. Ako yung pinakaluko-luko dito sa looban namin eh. Ako yung pinakaluko-luko sa eskwelahan namin. Imagine mo, eskwelahan mo, sinunog mo. Di ba? So, hindi ko maintindihan itong pagmamahal na to. Pag ito naranasan mo at natanggap mo, hindi mo kayang ipaliwanag pag naranasan mo to. This kind of love, ang hirap i-explain, bagamat in-explain ko, pero mas madaling maintindihan pag naranasan mo. Kailangan mong maranasan to. His love fills and complete all the love that is lacking in our lives. So 1 to 7 na love, kapos yan, kulang yan. Pag wala ang agape, ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. So God's love is more than enough for you. Kaya kung hinahanap-hanap mo kung ano-anong love, baka naman hindi mo pa natanggap yung agape ni Lord. Ngayon, meron na ako eh. O inamnamin mo muna yan bago ka maghanap ng ibang love. So this kind of love, meron tayo dito. Sabi mo sa katabi mo, meron ka nito. Nangyari ito sa Romans 5:5, sabi dito, God's love, agape, has been poured, binuhos sa puso natin sa pamamagitan ng Holy Spirit na binigay sa atin. The moment na tinanggap mo si Jesus, nag-ABC ka, tunay na ABC, tinanggap mo siya sa puso mo, God is love, pumasok si Lord sa puso mo, yung agape na sa puso mo na. Ngayon, nandiyan siya, it depends on you kung gagamitin mo yan. Pwede mong gamitin, pwede mong hindi gamitin. Pwede mong gamitin phileo lang, pwede mong gamitin storge lang, pero sayang naman na meron kang agape tas di mo ginagamit. Kunyari, meron kang Ferrari pero gusto mong gamitin ay e-bike. Anong meron sa'yo? May Ferrari ka eh. 45 million to 50 million yan eh. Tapos may e-bike ka, gusto mo e-bike ang gamitin. Meron kang agape. Why not use it? Ano itsura pag ginamit mo agape? Ganito po itsura pag ginagamit natin ang agape. It is an unconditional love. The love you give without expecting anything in return. Pag tumulong ka sa tao, huwag mo lang hintayin na tutulong din siya sa'yo. Dito po, pinagbabawal natin ang utangan. Dito sa church, pinagbabawal natin ang utangan lalo sa mga Bible study. Kasi the moment na nangutang yan, magbabackslide na yan. Hindi na magpapakita sa'yo pag di nakabayad. At mag-aaway kayo. Mawawala yung phileo. Diba? Ang tinuturo natin dito, huwag nyo lang abusuhin. Pag nangailangan minsan, yung mga emergency, kayong magkakagrupo, tulungan nyo. Yung kaya nyong ibigay na hindi kayo nasaktan o hindi nyo na hihintaying isoli pa. Yung kaya nyong bitawan na kung bayaran niya o hindi, okay lang. Yun. Pero yung ipapangutang mo para ipautang mo, kalokohan po yan. Tinuro ko yan last week. Yung tawag nito, tumatayo kang garantor, ganon. Hindi po. Kung gusto mong tumulong ka without expecting anything in return. Ngayon, kung hindi mo kaya yung ganong kalaki, nanghihinayang ka, huwag mo ibigay. Yun lang, sakto lang. Sakto lang. So, hindi po kami nagpapautang. Tumutulong kami pero hindi kami nagpapautang. Okay? Gawin nating practice dito yan. It is a compassionate love that make us sympathize with, help, and connect to people we don't know. Bakit tayo nag-share ng gospel? Ayan, nakalagay dito sa baba. Sacrificial love, the reason we sacrificially share the gospel to others. Bakit tayo nakikipag-connect? Nagpe-pray tayo ng mga tao na i-connect natin kay Lord. Bakit naaawa tayo pag may mga ganitong nangyayari? Bakit tayo gustong tumulong? Because of agape. Kung ikaw merong storge, ang tutulungan mo lang pamilya mo. Pag ikaw may phileo, ang tutulungan mo lang kapatid mo at kapatid sa church. Pero kung hindi mo kasama sa church, hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, pero gusto mo pa rin tumulong at abutin, agape na yan. So sino yung nakaranas ng ganon? Hindi mo ka mag-anak, hindi mo kadugo, pero gusto mong tulungan. Agape yan, kapatid. Hindi mo lang alam. Ay, meron pala akong ganon. Bakit kami pumunta ng India para mag-mission, mag-share ng gospel sa mga taong hindi namin kaano-ano at hindi kilala at maghihirap ang buhay namin doon?
Agape po ang dahilan. Bakit iniwan ng Diyos ang langit at nagkatawang tao sa lupa? Agape ang dahilan. Bakit ka nagba-Bible study na oras ng pahinga mo yan? Dapat matulog ka na lang, galing ka pa sa trabaho, marami ka pang pwedeng gawin. Bakit ka magsasakripisyo sa ibang tao na hindi mo kaano-ano? Agape yan, kapatid. Hindi mo lang alam, may agape ka. Without knowing it, you're using it. Sabi mo sa katabi mo, agape pala yun. Dahil ang storge, pang pamilya lang yan, hindi yan pang sports. Pang pamilya lang storge. Anak mo, anak sa magulang, kamag-anak. Ang phileo, kapatid, at saka kasama sa church. Eh yung hindi mo kasama sa church, hindi mo kaano-ano, agape yan, kapatid. Congratulations, sabihin mo sa katabi mo, may agape ka pala. Congratulations, may agape ka. Ibig sabihin, anak ka talaga ng Diyos. Nandyan ka talaga, meron ka talaga niyan. So this is the reason. It is seeking the highest good of another person often requires sacrifice. Gusto mong mapabuti siya. To the point na ikaw nagsasakripisyo ng oras at ng pera para lang sa kanya. Sinasakripisyo mo lahat para siya umayos, buhay niya umayos, pamilya niya umayos, pinagpipray mo, pinapayuhan mo, agape po yan. Kasi kung tutusin, anong pakialam ko sa inyo? Sino ba kayo? Anong mapapala ko sa iyo? Wala. 'Di ba? Kaya ka nagpapakahirap nang wala namang mapapala because of agape. Kaya congratulations sa lahat na meron ng ganyan. Ibig sabihin si Lord nasa puso nyo. May agape na kayo. Pupunta kami na ibang bansa, sa ibang lugar para mag-share na hindi namin kilala itong mga taong ito. Hindi namin kaya yon kung kami lang. Ako ayoko na may kausap. Gusto ko nagbabasa ng libro, nakikinig ng music at tahimik lang. Pero dahil sa agape, napipilitan po ako makipag-usap sa mga taong ayokong kausapin. Totoo lang. This is agape. And the more na close ka kay Lord, the more na magmamanifest sa'yo yung agape niya. The more na magiging matyaga ka sa tao. So itong sabi dito, agape is the reason that we forgive. Bakit ka nakakapagpatawad sa gumawa ng kalokohan sa'yo? Hindi mo kayang magpatawad kung walang agape. At hindi mo rin kayang kalimutan, lalo na. Kung 1 to 7 love, phileo, ginawan ka ng masama, ayaw mo na yan. Kasi ang phileo, give and take. Pero ang agape, nakapagpatawad ka sa ginawa sa'yo. Hindi ka lang kumibo, agape yan. Pag nagawa mo ng magpatawad sa mga gumawa ng kalokohan sa'yo, ibig sabihin may agape ka sa puso mo. Tanungin mo yung katabi mo, nakapagpatawad ka na ba? May agape ka, dapat lang marunong ka na. So, the reason we forgive to those who sin against us is agape. May meaning po ang agape sa Bible. Ito po yung definition na agape. 1 Corinthians 13, 4-8. Dito natin kinuha yung text natin for the whole month. Sabi dito, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, nagtitiis, nagtsatsaga, naniniwala, umaasa, hope all things, endures all things. Sabi dito, number 1, love is patient. So, marunong kang magpasensya. The more na yung agape love ni Lord nagmamanifest sa buhay mo, the more na prayerful ka, nagbabasa ka ng Bible, close ka kay Lord, talagang yung spiritual discipline ginagawa mo, lalo kang nagiging pasensyoso. Kaya doon sa mga mainitin ng ulo, tiningnan ka pa, ano? Away, gusto mo? Ha? Mag-pray ka ng gusto, mag-worship ka, dumikit ka kay Lord, kailangan mo to. Inunahan ka lang sa karsada, naglabas ka na ng baril. Kamay lang. So, love is patient. Agape love is patient. Pasensyoso. Sabi mo sa katabi mo, pasensyoso. Pasensyosa. Pasensya na. Love is patient. Pag ikaw puspos ni Lord, lalabas itong agape love sa'yo. Pag puspos ka ng Holy Spirit, hindi to struggle. Natural to. Love is kind. Mabait. Kung ugali natin ay hindi talaga tayo mabait, the moment na
possess ang Holy Spirit sa atin at pinuno ka ng pagmamahal ni Lord, nagiging mabait ka. Kaya nga iba nagtataka, nangyari sa'yo, ba't mabait ka na yata ngayon, may lagnat ka ba? Nilalagnat ka ba? Nagkasakit ka? Ba't bigla kang bumait? Dati inaaway mo lahat, lalo yung mga tauhan mo. Di ba? So love is kind. Number 3, love does not envy or boast. Ang pag-ibig, ang agape, hindi inggitero, hindi inggitera. Buti pa sila, buti pa sila. Sana all, yung mga sana all na ganyan. Ano yan, mga bukang bibig, pero yung iba hindi talaga bukang bibig, talaga inggit. Sana all. Yung ramdam nila sa puso nila, yung ikainggitan, sana ako din. May bago na naman silang TV. Sana ako din sa likod. Walang antena, no? Sabag, wala naman antena ngayon eh. So, it does not envy or boast. Ang agape hindi nagyayabang. It is not arrogant or rude. Hindi ito magaspang ang pag-uugali. Hindi yung ang hirap mong kausap ang hirap mong kasama. Lagi ka na lang nakakasakit. So, ang agape hindi po ganun. The moment na ganyan ka na, ibig sabihin, hindi ka na control ng agape, ibang spirit o ibang love na. Love does not insist on its own way. Ang love na agape, hindi siya namimilit. Ang mga kulto po pinipilit. Tayo hindi po tayo namimilit. Giving, it's up to you. Hindi ka naman naharangin yun. Hindi ka nag-tights ha. Huwag ka umuwi. Ilagay yan sa sako. Walang ganun. Walang ganun. O hindi ka nag-Bible study. O, tapon yan sa baba. Lagay yan sa 3rd floor. Ilaglag. Walang ganun. Lahat dito ng tinuturo natin, dapat mong gawin, pero hindi ka pinipilit gawin. Sina-challenge ka, ini-encourage ka. Pero it's up to you. Buhay mo yan eh. O, kailangan mo umattend ito, kailangan mo umattend ito. Eh, ayaw. Wala tayong magagawa. Sinong hindi lalago? Ikaw. So, ang sabi rito, it does not insist, hindi pinipilit. Hindi ito batas-batas, hindi ito rigid. Love is not irritable or resentful. And it keeps no records of wrong. Yung lagi mong nababanggit, dati, alam mo yan, yung di ko makalimutan yung ginawa niyan sa akin. Sinaktan niya ako. Nako. Ang agape, hindi po nagkikip ng record ng mali ng iba. Bagkus ang hinahanap niya yung kabutihan ng kapwa. Kaya the moment na lagi mong napapagkwentuhan at hindi mo mapigil, ay delikado, wala ka pang agape. So kalimutan niyo na yung mga nakaraan. Yun yung topic natin ng January. Yung mga pangit na nakaraan, yung mga ginawa ng tao sa'yo, huwag mo nang ulit-ulitin, yaan mo na sila, patawarin mo na lang. Amen ba? Forgive. Love does not rejoice at wrongdoing. Ngayon, ang agape ba nagtotolerate ng mali? Sige, bigay ka lang ng bigay, pagbigyan mo lang, hindi po. Ang agape, pag mali na ng ginagawa, hindi mo na ito-tolerate. Sige, agape, tulungan natin ng tulungin. Eh, tamad na yan eh. Katutulong mo, naging tamad. Mali yan, hindi yan agape. Hindi yan agape. Ang agape, hindi natutuwa pag mali ang ginagawa. Natutuwa ang agape pag tama ang nangyayari. Pag mali ang nangyayari, kasi may agape kami, kaya kahit ikaw, hindi mo alam ang gender mo, hindi yan agape. Kasalanan yan. Tandaan nyo, pag anak nyo, lalaki, may lawit, lalaki yan. Pag walang lawit, babae yan. Huwag niyong lituhin ang mundo. Ha? Ngayon, kung lito ka, tanggap ka namin dito. Pero hindi, ang Bible, maliwanag. Ang agape, tinutuwid ang mali. Minamahal ang mali, ang makasalanan, minamahal, tinatanggap, pero tinutuwid. Hello? Dayahan mo na siya, mahal naman natin yan eh. Mahal mo, pupunta ng impyerno? Kung mahal mo yan, hindi mo yan nahayaang mapunta ng impyerno. 1 Corinthians 6:9. Hindi nyo ba alam ang mga makasalanan, ang mga mangangalunya, ang sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang pumapatol sa kapwa lalaki, kapwa babae, ay dadalayin sa impyerno? Mahal mo yan? Gawan mo ng paraan yan. Dahil pag namatay yan, impyerno yan. Sabi ko sa inyo, maniwala kayo. Magalit na kayo sa akin. Impyerno yan pupunta. Pag napasa yun sa soggy bill, kulong na ako. Dahil bawal magsalita ng ganito. Pero I don't care. Dahil ang katotohanan, dapat ituro. Gusto mo man o hindi. Mapupunta kayo na impyerno. Ulab ba yan? O love. Love ba? Na alam mong may bangin dito, may tinanggal ditong signage na stop, may bangin. Tapos, ikaw nanonood,
Hinahayaan mo lang malaglag sa bangin? Love ang tawag doon? Ay ngayon hinarang mo, uy, wag kang tutuloy. Ano ba, istorbo ka, killjoy ka. Pinipigilan mo na wag mapunta sa impyerno. Sa kanila, killjoy ka. Pero sa puso mo, mahal mo sila, ayaw mo silang pumunta sa impyerno. Pag hindi mo kinorek ang mali, hindi love ang tawag dyan. Tinotolerate mo. Okay? At baka pati ikaw sa impyerno mapunta. Sa batas ng gobyerno, obstruction of justice and connivance sa crime. Kaya ang tama, tinuturo. Tinuturo na itama ang mali. So hindi natutuwa sa mali. It rejoices not in wrongdoing, but rejoice in truth. Love bears all things. Habang tinutuwid mo, pinagtitiisan mo. Hindi mo tinatapon. Ganyan yung anak mo, ganyan nangyari. Usong-uso sa media ngayon, may mga LGBT anak. Pagtsatsagaan mo. Mamahalin mo. Hindi mo itatapon, pero sasabihin mo mali yun. Hindi mo sasabihin, anak, ito yung pambayad sa sex change mo. Parehas kayong pupunta ng impyerno dyan. Ikaw pa nagbayad, ikaw pa nagbigay. Mahalin mo anak mo kahit sino yan, kahit ano pa. Okay? Pero hindi mo sasabihin tama yung ginagawa mo. Ang mali, mali. Lovers all things, believes all things. Umaasa ka one day, mauumpog din yan, magigising sa katotohanan, magbabago. Kaya hindi binibitawan. Lalo na kung pamilya mo yan. Kung hindi mo pamilya, pwede mong bitawan kasi nakaka-stress yan. Hayaan mo si Lord. Si Lord hindi bibitaw kahit kanino. Pero hindi tayo si Lord. Tandaan nyo ha. Kaya minsan may sasabihin si Sir Jerin, hoy, si ganito. Wala na sa poder ko yan. Wala na sa church natin yan. Huwag mo na akong bigyan ng problema dyan. Sapat na tong mga to. Hindi ko nakakaya minsan. Hayaan mo na sila. Nasa ibang lugar na yan. Pag wala sa teritoryo ko, hindi ko na problema yan. Nasa jurisdiction ko lang ang pinoproblema ko. Dahil hindi ako si Lord. Yung pagmamahal ni Lord na hinahabol-habol ka, imagine mo kung tayo yung gagawa nun, yung siniran mong Bible study, pumunta sa Mindanao, habulin mo? Pumunta ng Tawi-Tawi, hulo. Pumunta na Africa, habulin mo? Hindi ka si Lord. Tandaan mo, hindi ka si Lord. Ang perfect agape, si Lord lang meron. Tayo, hindi tayo meron ng perfect agape. Si Lord na sa loob natin, meron. Pero, ano tayo? May 1 to 7 love tayo eh. Tapos nadagdagan ng 8. Si Lord walang 1 to 7, 8 lang. Kaya kaya niyang gawin yon. Tayo hindi natin kaya yon. So hope all things endures all things. So ito po yung nature ng love na pinag-aralan natin. Eros is physical love, taker. Gusto kita, maganda ka, pogi ka, akin ka. So take. Ludus, playful, uncommitted love, taker. Panay akin, mine. Phileo, brotherly love or friendly love, give and take. Mabait ka, mabait ako sa'yo. The moment na hindi mo na yan na-reciprocate, tapos na tayo. Putol na tayo. Brotherly love. So give and take. Pragma, practical love, give and take. Mahal ka ng magulang mo, dapat ikaw din magbigay ng pagmamahal sa magulang mo. Okay? Philautia, self-love. So take. Okay, mahalin mo yung sarili mo dahil if you don't love yourself, you cannot love others, no? By the way, yung nadaanan natin, yung pagpapahinga, idagdag ko lang, yung pag-iipon para sa sarili, kunyari, abroad ka na abroad, tumutulong ka sa pamilya mo, tumutulong ka sa mga mag-anak mo, magtira ka sa sarili mo dahil pagdating ng araw, hindi mo maasahan na tutulungan ka nila at marami ng kwentong ganyan. Ang self-love, isecure mo yung buhay mo pagtanda mo. Dahil walang mag-aalaga sa'yo. Kung meron man, siya nawa, pero wag kang umasa. Secure your retirement. Kaya kailangan mo talaga merong savings, may mga insurance. So kasama yon. Storge, family love. So nagigive to. Nagigive ito ng pagmamahal, pero hindi to perfect. Manya, obsessive love, panay take ito. Akin. And agape, this is the perfect love. Ito yung give ng give without expecting anything in return. So itong kinds of love na to, sa seasons of life, na sabi ko ibabangga natin, kinds of love and seasons of life, ito po itsura. Dito tayo mag-i-end eh.
Season 1, ang kailangan ng tao, ng mga bata, number 1, agape. Agape is not conditional na meron ba ako dapat o wala. Kailangan meron tayong agape. Pag anak ka ng Diyos, may agape ka, kailangan to. Dahil pag nabigo lahat ng love, agape will sustain. Ang agape magpupuno sa kakulangan ng ibang klaseng love. So 1 to 11 years old, season 1, kailangan ng agape. 1 to 11, kailangan ng pagmamahal ng magulang. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala kung kani-kanino. Nabasa ko lang kanina yung bumiyahe sila, mga Taiwanese. Bumiyahe sila sa isang bansa. Sabi ko, saan yun? Sana naman hindi Pilipinas. Kasi nung nandun kami sa airport nung nakaraan, nagagalit yung isang Taiwanese sa isang Pilipino, inaaway niya. Sabi ko, anong problema niya? Kasi po may batas kayong ganito. Sabi ko, anong batas? Ito pong yung binili niyang alak na galing ng Pilipinas, bawal ipasok. Sabi ko, bawal. Sabi ko, bumili kami ng sake sa Hokkaido, mas marami pa dyan, nakalusot naman. Sabi niya, you Philippines, sabi niya gano'n. Sabi ko, kawawa na naman tayo, Pilipinas na naman ang damay dito. So kanina, may news, kumain sila sa restaurant, nag-CR lang yung anak niyang babae, 12 years old, hindi na nakabalik. Nanonood kayo ng Taken? Hindi na nakabalik. Sabi ko, sana hindi sa Pilipinas yan, ha? Hindi na nakabalik. So, bilang pamilya, tatay, nanay, kaya nga ako pinagagalitan ko yung mga magulang dito. Asan yung anak mo? Asan yung anak mo? Punta kaming Bohol, umakyat yung anak. Asan tatay mo? Sa tuktok. Hindi nyo kilala yun. Nagagalit ako kasi yung mga bata, pag nag-CR yung anak nyong babae, nanay, samahan nyo. Kasi nag-CR lang yun. Yung anak nyong lalaki, tatay, samahan nyo. Nag-CR lang, di na nakabalik. Ganon kasama ang mundo natin ngayon. So yung pagmamahal ng magulang, protection ng magulang, kailangan yan. Season 1, Season 2, kailangan ng magulang. Phileo. Pagdating ng Season 2, yung phileo, yung pagmamahal ng magkapatid, kailangan yan. Sa Season 2, natututo na yung mga kabataan, mga teenager, SYP, na mahalin yung sarili. Hindi ka maghahanap ng jowa kung mahal mo sarili mo. Marunong ka na mag-alaga ng katawan mo, maligo ng tama, maglinis ng kwarto, kasama yan sa self-love. Imagine mo, matutulog ka sa kwarto mo, pati yung aso, nahihiyang matulog sa itsura. Hindi self-love yan. So, kailangan ito. Kilala niyo ba to? Kilala niyo to? Kilala niyo to si Punch? Sino kakilala to? Hindi. Sumikat siya last week dahil doon sa video, yung nanay niya na postpartum ata, itong unggoy na to na hapon tong unggoy na to sa Japan. Tinakwil siya ng nanay niya na postpartum ata yung unggoy na nanay. Di siya kinikilalang anak. So, ang nangyari, nung binigyan siya nito ng stop toy, parang naghahanap siya ng pagmamahal ng magulang. So, yung nagtyaga siya sa stop toy. Buti na lang may latest news, pati yung news ng unggoy, inabangan. Meron na kumampun sa kanyang unggoy, niyakap siya. So imagine mo, unggoy na to, hayop na naghahanap ng pagmamahal. Tao pa. Di ba? So yung pagmamahal ng magulang, isa pang picture doon sa Syria, mga orphans, namatay yung nanay niya, ang ginawa niya, nag-drawing ng babaeng malaki, tapos doon siya natutulog. Nakita niya yan? So ang mga bata, naghahanap ng pagmamahal. Kaya this season, Season 1, Season 2, mga magulang, kahit sobra kayong busy sa paghahanap ng pera, kailangan ng mga anak nyo ang oras nyo at presensya nyo. Wala kasi kami. Kailangan natin ng pera, anak. Mas mahalaga ang presensya sa pera. Parehong mahalaga yan. Ang pera, mapipilitan yung anak nyong magtipid. Pero pag presensya, wala. Mapipilitan yung mga anak nyong magjowa ng maaga. At pag walang father image, mother image, malaking impact yan. Okay? Kaya nagkakaroon ng bakla tomboy dahil dyan. So Season 3, agape, storge, phileo, family love, pragma, at dito pumapasok sa Season 3 yung eros. May asawa ka na pwede na. Okay, kaya nga iba gustong mag-asawa dahil dyan So pwede na, pero Season 1, Season 2, hindi pwede mag-eros-eros. Bawal pa yan. Pero Season 3, pwede na. Okay? Ngayon sasabihin nyo,
di ba agape lang dapat? O sige, walang eros, mag-agape lang kayo. Mag-aasawa kayo dahil sa agape lang? Hindi kayo magkakaanak pag panay agape. Kailangan nyo ng eros. So season 4, 31 to 50, agape, storge, family love pa rin. Practical. Sa season 3, yung word na pragma is practical, no? Yung mapapangasawa mo ba kaya kang buhayin? O magtitinginan na lang kayo habang yung plato nyo walang laman? I love you. Wala tayong ulam, wala tayong bigas. Hindi yan pragma. Hindi yan pragma. So dito, be practical. Kasama yung storge, phileo at pragma sa love na kailangan mo i-practice. And philotia, magtira ka ng oras sa sarili mo. So hindi ko na ito madidetalye lahat. Ha? Season 4, ganun pa rin. Storge, pragma, agape, hindi nawawala. Mahalin mo sarili mo. Habang tumatanda ka, yung philotia, yung love for self, kailangan mong magtira sa sarili mo. The more na tumatanda ka, tumihina na yung katawan mo, kailangan mong magtira. Kaya nga, yung mga senior, pasensya na po kayo mga senior, minsan, ikaw nag-alaga sa anak mo, tapos pati ba naman sa apo, ikaw pa rin. Bagamat, hindi talaga nila natin natutunan yung seasons of life. Ngayon lang, kaya pinapatawad na po kayo ni Lord. Napatawad na po tayo dahil dyan. Pero sa totoo lang, ang trabaho ng magulang, buhayin yung anak, asikasuhin yung anak. Kung tatanaw sila ng utang na loob, pagtanda mo, good. Ngayon yung anak, ang mag-aasikaso sa kanilang anak. Magulang anak, hindi. Magulang anak, magulang apo, lola apo. Kaya nagpakahirap ka na noon hanggang ngayon, nagpapakahirap ka pa rin. Kaya mamamatay na lang tayong mga senior na masama ang loob. Buti na lang, merong agape love. Okay? So, ayusin po natin yung dapat nating ayusin dahil love makes the world go round. Mamili tayo kung anong love i-apply natin. Okay? Tayo. Mga punch. Kulang po yung ating isang buwan para pag-aralan ng lahat ng ito. Kaya, pray tayo next month kung anong topic. Okay, so, meron po bang mga first timer tayo ngayon dito? Taas nga po ang inyong kamay, wagayway. Wagayway, mga ngayon lang naka-attend. Ayan, welcome po kayo dito. Pwede po kayong pumunta rito sa harapan, pagpe-pray ko kayo. Tapos na tayo, closing prayer na. Dalhin nyo na yung mga gamit nyo. Kung may mga bag kayo dyan, dalhin nyo na. Kasi tapos na po tayo. Pagpe-pray ko lang kayo. Kung may nag-invite, pakisamahan. Kung wala naman, yung mga ushers natin, samahan nyo po sila. Sige po, harap po kayo sa akin. Yan, welcome po kayo dito sa Juhia. Ang Juhia po is Jesus Our Hope International Assemblies. Yun po ay pangalan lang para tayo marehistro sa SEC. Pero ang pinakamahalaga dito sa grupo namin, wala po kaming religion na tinataas. Wala po kaming pangalan ng sekta o grupo namin, hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po sa ginagawa namin dito, ang tinuturo po namin is Bible lang. Kung ano yung nakasulat sa Bible, whatever topic it is, meron po sa Bible. So, ang basis ng ating paniniwala at pananampalataya, Bible lang. Okay? And then, wala po kami itinataas dito na pangalan, kundi ang pangalang Jesus. Dahil kahit saka magpunta, kahit sa lamay, pag nakita mo yung kabaong tapos may krus dyan, sino pong nakapako doon sa krus? Di ba? Hindi naman yung nakalamay. Si Jesus, sa simbahan, makita mo si Jesus. So walang namatay sa krus para sa kasalanan nating lahat, kundi si Jesus lang. Siya lang ang daan, ang katotohanan ng buhay, walang pupunta sa langit kung hindi kay Jesus dadaan. Sabi na Acts 4:12, walang pangalang binigay sa silong ng langit para ang taong maligtas, kundi pangalang Jesus. So yun po yung unique dito. Jesus lang, Bible lang. Kaya before we end, gusto ko pong i-alok sa inyo yung pagmamahal ng Diyos na pinag-uusapan natin kanina. God so loved the world that He gave His only Son. Mahal tayo ng Diyos. Yung nag-iisa niyang possession, nag-iisa niyang anak, binigay.
kung ikaw nagmamahal at yung mahal mo, kailangan mong ibigay din para sa ibang minamahal mo. Ang hirap po nun. Sabi ko nga, may tinanong ko dito, kung dalawa ang anak mo, pwede mo maipamigay yung isa. Sabi nila, hindi. Kung isa, lalo. Si Jesus, nag-iisang anak ng Diyos, binigay para sa iyo, para sa akin, para tayo mapatawad, para tayo maligtas, para maramdaman nyo yung pagmamahal ng Diyos, yung agape, na walang iniintay na kapalit, na kahit sino ka mahal ka, kahit ikaw pa yung pinakawalang hiyang tao sa ibabaw ng mundo, pinagwalang hiyaan mo yung kapwa mo, magulang mo, mahal ka ng Diyos. And this love, this agape love, babaguhin ka nito. Ibang klase ito, makapangyarihan to. Gaganda buhay mo dito. Gusto niyo ba? Gusto niyo bang tanggapin yung pagmamahal ni Lord sa inyo? So, let's bow our head. Tayo po'y mananalangin. Yuko tayong lahat at tayo pumikit. At kung pwedeng itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos, tanda na, Lord, I need your love. I need that agape. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas, ayusin o baguhin man ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin, patawarin sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras pong ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo, ang agape mo sa puso ko. Salamat po sa pagpapatawad mo, sa pagliligtas mo, at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong kamay. Patuloy lang tayong nakayuko at nakapikit. Marami pong salamat, O Diyos, sa buhay ng bawat isang nandirito sa harapan na ngayon mga anak mo na. Kilala mo sila, alam mo kung saan sila naggaling, alam mo yung mga pinagdadaanan nila sa buhay ngayon. Alam mo rin yung mga problema at sitwasyon. Nandito sila dahil ikaw ang nagplano nito. Kung sino man na nag-invite sa kanila, ikaw pa rin ang gumamit sa mga taong ito. Kaya ang dalangin ko, O Diyos, patunayan mo sa kanila na ikaw ang Diyos na sobrang magmahal sa amin, na hindi mo kami sinukuan, hindi mo kami binitawan, hindi mo kami pinabayaan. Kahit anong tanggi namin, kahit anong layo namin sa iyo, hindi mo kami tinantanan. At nandito sila ngayon. Kaya ang dalangin ko, Lord, anuman yung mga problema nilang bitbit, katagpuin mo sila dito. Solusyonan mo ito. Hayaan mo, Panginoon, yung mga may sakit, pagalingin mo. Yung may mga pangangailangang pinansyal, Lord, ikaw ang mag-provide. Yung may mga problema sa relationship, ikaw din ang mag-ayos, Panginoon. At hayaan mo sa lahat ng narinig nila kanina, kung ano man doon ang nangusap sa kanila, Lord, bigyan mo ng kapangyarihan ng salitang yon para ayusin ang kanilang buhay. Sa lahat ng nandirito, mula sa baba hanggang taas, Lord, matutunan namin na merong makapangyarihang pag-ibig na nandyan sa puso namin. Yung pag-ibig na galing sa iyo. Pag kinapos yung 1 to 7, meron kaming number 8 na powerful, that love that never fails. Kaya nawa, O Diyos, ito'y gamitin namin sa lahat ng sandali at lalo pa kaming mapalapit sa iyo dahil the more na close kami sa iyo, the more na sumusunod kami sa iyo, the more na nakikita itong agape sa buhay namin. Kaya salamat, pagpalain mo kami sa buong linggong ito at hayaan mo na yung pagpapalang yon dumaloy din sa iba. We give you praise, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.